pretty words are not always true, and true words are not always pretty. Hindi lahat ng mga magagandang salita ay totoo, at hindi lahat ng totoong salita ay maganda. That is why be yourself, because an original is worth more than a copy. Magandang araw po sa lahat ng mga spiritual viewers. Proverbs 29 verse 5, those who flatter their neighbors are spreading nets for their feet. In Tagalog, ang taong nagkukunwaring pumupuri sa kanyang kapwa ay may pinaplanong masama. Smart living around the globe, huwag magkunwari sa pagpupuri ng tao, masama ito. In short, huwag kang mambubula ng tao dahil masama ito. Iba't ibang taong may negatibong ugali. Alam nyo ba kung ano ang iba't ibang ugali ng tao na negatibo? Ito po, ang una ay ang insecure. Ano ba ito? Tila hindi mapakali kapag hindi nadadaig ang taong kinainggitan niya. Style na mga ganitong tao ang makipagkaibigan sa mga taong labis nilang gustong matalo. Naniniwala sila sa kasabihang know your enemies. Para sa kanila, isa itong mabisang paraan para mabagsak ang kanilang itinuturing na kaaway. Ito po yung insecure. Pangalawa, yung plastic. Ang totoong kaibigan ay parang magnet. Didikit sa bakal, ngunit hindi sa plastic. So ano itong mga plastic? Mga taong nakangiti sa iyo pero sisiraan ka pagtalikod mo. Kadalasang may kaugnayan ang mga ganitong tao sa mga insecure. Ang ibang taong plastic naman, ginagamit ang pagiging plastic nila para di makasakit ng kapwa. Kumbaga, style nila yon para din na humaba ang usapan. Ayaw ng away ko, no? Sa halip na iwasan, suot-suot nila ang kanilang peking ngiti sa kanilang mga mukha. Kaya sabi niya, ikaw ay parang straw ng soft drinks. Hindi ka lang plastic, sip-sip ka pa. Ang pangatlo ay yung industrial fan. Parang electric fan. Isang uri ng tao na ubod ng yabang. No? Hindi mo na kakailanganin ng aircon kapag kausap mo ang taong ito. Sa sobrang kayabangan niya, magagawa nitong mapalipad ang buong SM Mall of Asia dahil sa lakas ng taglay nitong hangin. Pero huwag karamihan sa mga pinagyayabang nito ay walang katotohanan. Ang next na ay yung super sausaw. Alam mo, ang kwento daw ng pag-ibig ay parang isang malinaw na tubig. Lumalabo lang ito pag marami ang nakikisawsaw. So yung super sausaw, ito mga taong mahilig umepal sa mga bagay o isyo na kahit bali-balik rin natin ang mundo, hindi naman talaga sila karapat-dapat o hindi naman karapat-dapat na pakikialaman. So kapuna-puna ang kaipalan kahit na maliwanag pa sa sikat ng araw, na hindi naman kailangang sumali, pilit pa rin isinisiksik ang sarili na parang mga ipis na sumusuot sa isang butas habang iniisprihan ng baygon. Yan. Ano pa? Itong taong negatibo, yung silent mode. Ano ba ito mga silent mode? Mga taong walang pakialam sa ibang tao. Mabibingi ka sa katahimikan ng mga ito. So, iba't iba sa mga super sausaw na talagang madaldal, tila naputulan ng dila ang mga ito dahil sa tipid na mga sinasagot o sa mga sagot sa taong nagtatyagang kumausap sa kanya. Subukang bibig yung, yak, okay lang, okay, mga ganon. Yung pikon, ano naman yung pikon? Mga taong di marunong tumanggap ng joke. Wala sa bokabularyo nila ang kasabihang ang pikon ay laging talo. So, laging siniseryoso ang bawat biro na lumalabas mula sa bibig kahit ng kanilang mismong kaibigan. Yan. Ano pa?
Itong negatibong ugali ng mga tao, itong Indian. Mga taong mahilig magsabi na pupunta o darating siya sa mga lakad at gimmicks pero di naman sumulpot at magiging drawing na lang. So, nang i-Indian. Asahan mong biglang magkaroon ng maraming dahilan para makalusot sa di pagtupad sa kanyang ipinangako. Yan po. So, wala sa bokabularyo niya ang salitang commitment. So, pag-aralan po natin ayon sa Proverbs 29 verse 5, yung taong mambubula o mapagkunwari sa pagpuri ng ibang tao. Itong taong mahilig manguto. Taong hindi tapat kung magpupuri. Ito po ang ating pag-aralan ngayon sa ating bagong smart living around the globe. So, what does the Bible say about flattery? Itong pambubula, flattery. Ang flattery can be defined as the act of giving excessive compliments, generally for the purpose of ingratiating oneself with the subject. Yung bang, Marie, kamusta yung mukha ko? Sabihin niya harap-harapan, ay, mukha kang angel. Pero nung tumalikod na, falling angel. Parang ganon. Ay, mukha kang si Barbie. Pero pagtalikod pala, ang mukha mo parang barbecue. So, the difference between flattery and a compliment is the benefactor. Yung flattery has a selfish motivation, yung pambubula, para self-service lang yun. So, the flatterer hopes to gain approval or advantage over the one being flattered. Pero itong compliment, however, are sincere acknowledgement of admiration spoken to praise someone else. Yan po ang compliment. So, a compliment is intended to benefit the recipient upang ma-encourage. Whereas ang flattery benefits the flatterer himself, yung mambubula. So marami ang sinasabi ng Bible tungkol po sa flattery o pambubula. Pang-uuto o pagkukunwari ng papuri sa iba. The book of Proverbs warns of the flattering lips of an adulteress. Proverbs 6:24, Proverbs chapter 7 verse 5, and chapter 7 verse 21. So, they will keep you from the adulterous woman. Ayon pa doon, no? Mayroon siyang seductive words, mayroong persuasive words, at mayroong smooth talk. Sa totoo lang, yung flattery is the first step to an adulterous affair. Ang pambubula ay ito ang unang hakbang sa pangangalunya o magkaroon ka ng love triangle. So, a wise person learns to recognize it and separate flattery from sincere compliment. Because yung pambobola or flattery is often coupled with lying. As a flatterer is not concerned with whether or not he or she is being truthful. Psalms 5 verse 9 and Romans 16 verse 18. So hindi maiiwasan sa buhay na maka-encounter tayo ng mga taong mambubula. Mayroong ibang tao na hindi nila alam na nambubula na pala sila. Masakit sa huli na malalaman mong hindi pala siya totoo sa mga sinasabi niya. Kinausap ka lang niya kasi may kailangan siyang iba. Ito ay ilan sa mga uri ng pambubula na pwedeng mong mapansin sa mga nakakasalamuha at makakasalamuha mo sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Kaya ang ating smart living around the globe, huwag magpukunwari sa pagpupuri ng tao, masama ito. Proverbs 29 verse 5. So itong mga, we have to be alert sa mga bola. Itong naglalambing namang dahilan, no? Naglalambing namang dahilan. Kabahan ka na kung bigla na lamang maglambing sa iyo ang isang taong hindi naman palaging ganon, di ba? Sa kabila ng mga mabulaklak niyang salita na mabilis kang mabubula, mayroon siyang matinding pangangailangan na makukuha niya sa inyo. Bula ba ka mo? Nambubula lang yan dahil nilalambing ka niyan. Yan ang bantayan, no? Ingatan. Another yung papansin sa lahat ng magandang bagay tungkol sa inyo. Alam natin na sa sarili natin ang mga magandang ang mga bagay na meron tayo. Siguro may nakikita ang iba na hindi natin nakikita pero kaunti lamang ito. So kailan bang pansinin niya lahat at palagi ang mga bagay na maganda at bago sa inyo? So magpasalamat ka dahil na-appreciate nila ang mga bagay na nasa sa iyo. Ngunit kapag sumusubra na ito, hindi na appreciate ito kundi pang-uuto o bola na, flattery. Ano pa yung magkukwento at magpapapaawa? Itong mambubula. So ito ay bola alert.
Mayroong mga kakwentuhan na bigla na lamang lalayo dahil may gustong idagdag sa kwentong kailangan niyang sabihin dahil may kailangan siyang sabihin o hingin. So magkukwento na kung ano-ano tungkol sa buhay niya at magpapaawa para mabubulan ka at makahingi ng kailangan niyang bagay na nasa inyo. Mambubula rin talaga minsan ang palakwento dahil kaya nilang kontrolin minsan ang emosyon at pagdedesisyon mo. So kaya ingat ka sa mga katulad nila. Another is papatawanin ka ng madalas na hindi naman niya kalimitang ginagawa, di ba? Masaya ang buong araw kapag may kasama kang kaibigan na lagi kang patatawanin. Magugulat ka kung yung kaibigan mong hindi naman pinapatawa ay bigla ka na lamang palaging pinapansin at pinapatawa. 'Di ba? May kailangan yan at 'yon ang paraan nila para mabula ka. So mayroon silang planong ginagawa para mabula ka nila at makuha nila ang kailangan nilang attention at bagay na sa inyo. Yan. So maraming sasabing bagay na wala siya at meron ka. Yan ang mga bula alert. Minsan sa buhay mo ay nakasalamuha kang tao na palagi na lamang sasabihin sa iyo ang mga bagay na meron ka at wala sila. Binubula ka nila ng dahan-dahan dahil gusto nila magkaroon rin sila ng bagay na meron ka at wala sila. Kinukuha nila ang attention mo para mapansin mo mga bagay na wala sila at tuluyan mong ibigay ito sa kanila. Parang may pagka-budol-budol, no? So beware of using flattery. Proverbs 29:5, those who flatter their neighbors are spreading nets for their feet. Ang taong pagkukunwaring pumupuri sa kanyang kapwa ay may pinaplanong masama. So smart living around the globe, huwag magkunwari sa pagpupuri ng tao. Masama ito. That's what makes it evil. Whether or not flattering words have truth in them, their purpose is deception o panglilinlang. So tandaan po natin that anytime we hide a manipulative motive inside a Trojan horse of encouraging sounding words, we employ a demonic strategy, parang diablo, and lay a snare for our neighbor's feet. We exchange the truth for a lie, and in so doing, we betray the truth. Yan po ang ating So love never flatters others and wisdom never desires to be flattered. Yan po ang sabi sa Psalms 32 verse 2. Blessed is the man in whose spirit there is no deceit. So this is what Jesus saw and commended in Nathanael. Siya, behold, an Israelite indeed in whom there is no deceit. So let's examine ourselves for the deceit of flattery. Tayo po ay manalangin. Our Father in heaven, we admit we are susceptible to flattering lips. Help us to recognize when someone is lavishing praise on us with an ulterior motive, to resist falling into the trap of believing the lie. We ask for humility because only through humble eyes can we see the glorious truth that you love and cherish us in spite of our failures and blemishes. Keep us also from manipulating others with insincere complaints in an effort to further our own interests, security, or need to be loved. These things we pray in the mighty name of Jesus. Amen.